Ayun, magandang araw sa tilat mga kaibigan. Muli na naman nagbabalik ang iyong lingkod, Ronde TV mo. Bago tayo magpatuloy sa ating topic, hingi lang po ako ng konting pabor. Sana po pakilike ng video na ito, at sa mga hindi pa nakasubscribe, sana po pasubscribe niya kay YouTube channel, Ronde TV mo. Yun ang mga kababayan. Tuloy na tayo kagad sa ating topic. Matindi itong pasabog na ito, ha. Matindi itong pasabog ni Idol Nino Barsaga, mga kababayan. Grabe ito, ha. Dito natin talagang mapatunayan na itong si Arnie Tevez ay isang adik, isang taga-pundo ng mga kalaban ng ating pamahalaan, itong NPA, mga kababayan, New People's Army. Ito yung sinasabi ni Nino Barsaga, na talagang ito, napakahirap nito dipinsahan ang isiniwalat nga ng dating PDEA director na si dating director Dionisio Santiago, mga kababayan. General ito, ha. Ito yung talagang nakakagulat, mga kababayan. Hindi naman nakakagulat, alam naman natin na talagang gumagamit ng droga itong si Arnie Tevez. Inamin naman niya noon. Nasa listahan talaga pala ito, mga kababayan, ha. Nasa listahan ito ng PDEA, at mismong itong si Arnie Tevez ay inamin. Ang nakakagulat lang nito, mga kababayan, itong mga NPA sa Negros ay mga tao pala ni Arnie Tevez. Yung mga nakapwisto dyan sa Santa Catalina, mga tao pala ito ni Arnie Tevez, mga kababayan. Kaya ganun kalakas ang loob nitong si Arnie Tevez. Kaya hindi siya natatakot na pumatay, mga kababayan, o may kalaban siya, kayang-kaya niyang ipatumba dahil hawak pala niya itong mga NPA, mga kababayan. Tamang-tama lang talaga na disignit na tamang-tama lang talaga ang bansag nito ni Arnie Tevez, mga kababayan, na isang terorista. Ang pag-designate ni Arnie Tevez na isang terorista ay talagang sakto lang. At ay nang mga kababayan, ito yung napakatinding pasabog ni Idol Nino Barsaga, mga kababayan. Yung panayam niya kay dating PDEA director na si Dionisio Santiago, mga kababayan. Grabe ito, ha. Talagang napakatindi nito si Arnie Tevez. Yun ang mga kababayan, huwag na natin itong patagalin, ha. Sabay-sabay na natin itong panoorin. Sa aking panayam kay dating PDEA director Dionisio Santiago, tahasan niyang sinabi na itong si Arnie Tevez ay gumagamit niya ng illegal na droga. At maliban pa sa paggamit ng illegal na droga, protector pa at nag-aalaga ng mga makakaliwa. Ibig sabihin, yung mga taong labas na tinatawag na New People's Army. Pero isang politiko, yan ang nakakatakot, eh. Kaya malakas ang loob ni Tevez na dahil nga may mga private army. Kita nyo naman ang nangyayari sa kanyang lalawigan. Patayan. Kaya yung ibang tao dyan, mga takot, eh. Ngayon, dito kay Byron o kay Banat Bay, i-explain mo, ha? Yung pinagtatanggol mo na adik, na isang pugante, na isang wanted, na isang tao nalulong din sa illegal na droga, na hindi na rin alam kung ano mga pinaggagawa niya, todo depensa ka. Nakakahiya. Di ba? Ikaw nagsasabi, pag mali, ipagtanggol, purihin. Di ba? Di ba? Ngayon, yung pinagdedepensahan mo, adik. Kauri mo ba, Byron? Ha? Kaya pala parehas kayo. Kasi nga parehas kayong ng pag-iisip. Mga depender na todo depensa kay Tevez. Yan, i-explain nyo. Gumagamit ng illegal na droga. Ha? Mahirap panibatan yan. Ang mismo nagsabi, dating PDEA chief at dating chairman ng Dangerous Drug Board. At take note, ha, under Duterte administration yan. Si Dionisio Santiago na naging chairman. Ha? Pa ako, ang dami niyang pinangalanan ng mga mayor, politiko, pero ni isa ni wala siyang naipakulong o napakonvict tungkol sa mga pinangalanan niya sa drugs. Una-una, yung NDIS is a secret document yun. Opo. Hindi mo pwedeng i-open basta-basta yan.
Kaya lang kami nakakaalam dahil kami may access kami, nasa office namin yung NDIS under DTV yan. Opo. Oh, yung iba hindi basta makaka-access dyan. Kung humingi ka, hindi ka bibigyan. Kasi makita mo yung halimbawa, isang politiko, isang big businessman, nakalista ron, hindi naman validated. Paano sir, yung mga napangalanan doon, pero hindi naman na-convict, hindi naman nakasuhan, pero kaya yan ang inabot. Hindi nga, kaya ang sabi ko, iniingatan namin magsama sa listahan. Pag nasama ka sa listahan, hindi rin magpuga. Opo. Example ko, si Arnold Tevez, kumamit sa akin si Arnold Tevez na tumitira siya control. Itong wanted na congressman? Barka, kaibigan namin yan, taga-Negros Oriental yan. Yes, sir. Tapos nagulat ako, nung huli rin yung kanyang, nandoon ng base sa NPA sa Catalina. Nandoon yung nung raid din ng sa Catalina nakalukoy. Nandoon ng mga leader ng NPA. Sabi ko, tang ng army. Tang nila. Siya may control ng NPA dito. Ano mo namang NPA, mga alaga rin ng politiko. Nga, sir. Ripatan nyo. Ha? Ito ang ipaliwanag ninyo. Ha? Yung ipinagtatanggol ninyo at dinidepensa ninyong adik, ha? Nagpuprotekta ng mga kriminal, na nagpuprotekta ng mga black army. Iyan ang mga kababayan, malinaw na itong sinabi ni dating PDEA chief na si Dionisio Santiago, na itong si Arnie Tevez ay addict, gumagamit ng droga, mga kababayan. At sinabi pa nga na itong si Arnie Tevez ay siya yung protector ng mga leader ng NPA, mga kababayan. Napakatindi ng tao na ito, kaya pala napakatapang nitong tao na ito. Kasi nga, tama, itong si Idol Ninyo Barsaga, may mga black army pala ito. Kung mag-utos ito, talagang delikado, mga kababayan. Kaya pala, ganun-ganun na lang kabilis nila napatay yung dating gobernador na si dating Ruel Digamo nga, mga kababayan. Yun na nga sa mga nagdidepinsa kay Arnie Tevez. Sana naman, tingnan nyo naman kung anong klaseng tao yung inyong dinidepinsahan. Hindi naman porket, mga kababayan, nandoon ka, kakampi ka kay Pangulong Duterte, tapos may mga kakampi siya na ganito kasamang tao, ikakampi ka pa rin doon. Huwag naman. Tayo, mga kababayan, sa totoo lang, noon ay talagang kumakampi tayo sa DDS. Ay kay Marcos kumakampi din tayo kasi nga sa tingin natin marami silang magagawa sa ating bansa. Pero mga kababayan, kung halimbawa naman may kalyado sila na ganitong klase ni Arnie Tevez, kakampihan mo ba ito? Dapat sabihin natin yung totoo, na itong si Arnie Tevez talagang dapat talaga ito maparusahan. Kaya, mga kababayan, matindi naman yung iba kasi, kahit na nakikita naman na talagang masama, kakampihan dahil nga iniisip nila kalaban ng pamahalaan, tapos kalaban din nila, kakalabanin din nila yung pamahalaan, kakampihan nila yung masama. Yun ang mga kababayan, yung matindi dyan. At yun ang mga kababayan, hanggang dito na lang muna at bago tayo magtatapos ay mag-shoutout muna tayo at magpapasalamat muna tayo sa ating kinuhang video kay Idol Ninyo Barsaga. Yun ang shoutout muna tayo kay Agripino Perez. Shoutout sa iyo, Idol, kay Ma'am Caroline Kawakami ng Japan, kay Lods Rosalie Malet, kay Jumidis Alas ng mga taga-Negros Oriental yan, kay Ma'am Caroline Kawakami, kay Ma'am Joyce ng Japan, taga-Negros din yan si Ma'am Joyce at itong si Ma'am Virgie Religious ng Pulilan, Bulacan, talagang inaabangan itong kailan ba maaresto itong si Arnie Tevez. City Saliha, Baguana, shout out sa iyo, Idol. Sino pa itong iba? Si Anita Flores, shout out. Ito tayo sa bandang baba, kay Jojo Joso Jr., shout out. Edisa Borby, shout out. Ricto Reyes, shout out. Kay Sandy Espartiro, shout out. Hanji Gaming Triple X, shout out. Kay sino pa ba ito? Si Abrasada Josephine, shout out Karel Devon, shout out. Karel Devon Ablasi, shout out. Kay Rebecca Abrigo, shout out kay Romeo Geraldo, shout out. Kay Ma'am Rosalie Ablasi, shout out sa iyo, ma'am.
kay Yuli Hernandez, shout out, kay Erlinda Stanton, shout out, Cecilia Lidin, shout out ha, kay Lini Soliman, shout out, at kay Mercy Villarroel. Habol natin si Erlinda Estremos at Jericho Anchiboy. Yun ang mga kababayan, hanggang dito lang muna, at once again, this is Rondet TV mo. Ingat ang lahat. God bless bawat isa sa atin. Okay, happy Valentine's sa lahat ha. Maraming salamat.